Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito sa ating buwanan na paghuhubog, ating ika-4 na linggo ng buwan. Ngunit ngayong ngayong buwan nasa ika-3 linggo. Dahil ating alam yung ika-4 tapos na yung Pasko. Kaya ating nililipat palagi yung ating paraan na paghahanda sa kanyang pagdating, sa kanyang ginugunitang pagsilang ang ating batang Jesus. Ika-3 linggo, Adbyento, nag-umpisa na 2 linggo pang nakaraan at narito tayo patuloy na bago man 5 araw bago siya isilang, narito tayo sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo sa loob ng tabernakulo at sa 2 oras tayo'y tulad ng dati magninilay, magsusuri ng ating sarili at ating matutuklasan ang mga ilang bagay na malamang hindi nasa sa ayos, hindi magugustuhan ng batang Jesus. Kaya bago man sumapit yung araw na yun, narito na tayo, no, na nagdarasal at humihiling ng liwanag, inspirasyon kung maaari para ating makita ang ating sarili. At sa ganon, lalong ating mapaghandaan ang Pasko. Ano pong klaseng Pasko kaya? Malamang isang buwan pa ating nakikita na ibang-iba itong Paskong ito. Kung dati-dati ating inihanda, maaga pa lang nasa malls na tayo at naghahanap ng mga pangangailangan na ating gagamitin o ating ireregalo sa ating minamahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga empleyado. Ay siguro dahil sa ating pandemic, halos at malamang hindi na natin masabing magagawa ba natin kaya yon. No? Ay paano ako bibili, Panginoon, ng regalo sa mga inaanak ko o sa mga kaibigan ko kung ako mismo na wala ng trabaho, nakakulong at nasa bahay pa rin dahil kung may lockdown pa rin o nag-iingat ng maigi na hindi lumalabas o regular yung pasok sa opisina, talagang pambili lamang ng ating pang Noche Buena kung maihahanda natin yung mga pagkain na simple lang, tayo-tayo lang, pamilya lang, siguro naman hanggang maaari at
mahiling natin sa ating Panginoon Jesus na yung mga basiko na hindi natin ibig palampasin, no? Na nandyan yung pamilya. Ay kami po'y nasa parokya, no? Ng madaling araw, yung aming simbang gabi o yung sa ating umagang maagang-maaga, alas 4, alas 5, naroon na tayo para sa mga simbang umaga. Eh, meron kaya? Siguro wala. Pareho pa rin na tayo'y mag-online. Tulad ng mga araw na dumaan, limitado, 10%, online, at ganun siguro ang gagawin ng iba't ibang parokya, no, ating katedral. At sa ganun, tayo'y makadalo, makasunod sa misa. Pero siyempre, tayo ba'y nananabik na ibig natin makadalo doon at ating matanggap ang katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia na halos matagal na, Panginoon, na ilang buwan na rin na ganito hindi makapagsimba at hindi naman obligado, lalo na kung limitado ang pagpasok sa ating simbahan. So lahat ng mga to, pandemic, simbang gabi, simbang umaga, Noche Buena, papasyalan natin yung ating mga kaibigan, ninong, ninang, iba't ibang kaibigan. Yan ang ating ginagawa sa taon-taon na nagdara ng Pasko. Medyo silensyoso nga, tahimik lang, tayo lang. Siguro meron nakaplano ang Panginoon. Iba nga, pero meron pa rin. Darating at darating, ating gugunitain at ang ating yung selebrasyon natin, yung kanyang pagsilang, pagparito. Yung mga sakramento na ating tinatanggap, lalo na yung kamakailan lamang, yung kaibigan, matagal na silang naghihintay, gusto nilang magpakasal. No? Pwede naman, pero limitado lang ang pwedeng maimbitahan. Sila-sila lang. At tayo naman, nagpapasalamat din sa Panginoon na pag-usapan natin ng sakramento, tayo'y nakatanggap na ng sakramento ng binyag. No, na yung mga bata pa ay inihahanda, no, kung kailan man magkakaroon. Tayo naman at halos sa mga nasa online sa ating paghuhubog o sa mga iba pang ating mga kasamahan, kanila nang natanggap ang pinakaunang-unang sakramento na tinatag ni Jesucristo, na siya mismo ay lumapit kay San Juan Bautista para siya ay magpabinyag sa Jordan, no? Yung tubig ng Jordan, para pakipakita sa atin na yun ang kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil kailangan natin maligo. Maligo o tinatanggal sa ating pagkalam, sa ating napag-aralan sa doktrina na tayo may kasalanan ating minana sa taas sa ating mga ninuno, kay Eva at Adan. At mula sa kanila, lahat ng mga nilikha hanggang sa atin, meron bahid na kasalanan original na sa pamagitan ng sakramento na ginusto ni Jesucristo,
Tinatag niya sa mga oras na yon, binyag na tayo. Tinanggal na yung kasalanan o kung sa bagay, tayo'y bata pa nang tayo nabinyagan, wala pa tayong sariling kasalanan. Pero adult baptism, pati yung kasalanan niya na nagawa ng maraming taon, tulad ng aking lola, na nagkaroon pa ako ng pagkakataon, madalaw siya sa kanyang kaarawan sa China, doon sa aming probinsya. No, kasama ko ang aking tatay at nanay at dinalaw nga yung lola, yung nanay ng tatay ko at natural, marami sa kanila hindi binyag dahil ako'y naroon na at siya'y nagdiriwag ng kanyang kaarawan, 95 anyos na nakatingin lang sa akin, walang alam kung anong nangyayari, aking kondisyonal na bininyagan ang aking lola. Sa ating naiisip na dahil sa binyag, yung kasalanan niyang orihinal at lahat ng mga kasalanan na kung na kanyang nagawa man, dahil tayong lahat ng mga kasalanan, ay nalinis. At wala na. Kapag malinis ang ating kaluluwa, matanda o bata, alam natin kung ano ating tatanggapin. Kaya napakapalad, no, ng aking lola sa aking pagbisita roon. Kami bumisita lamang sa kanya, siguro wala pang isang linggo. No? At bumalik na at kami muli dito sa ating bansa. Yun, isa sa mga napakagandang memory ko na yung matanda, kapag siya'y pinalad na hindi niya kagagawan, walang alam. Yung maraming tao na hindi alam na kailangan na mabinyagan sila. Walang nagturo, walang doktrina, hindi kilala si Jesucristo, ganun na lamang ang kanilang buhay na gagamitin nila yung kanilang sariling konsyensya. Kung ano yung tama, ano yung mali, at kanilang susundan. At dahil doon, sila ay mahuhusgahan, lahat tayo. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord, nagpapasalamat tayo, nandito tayo sa ating bansa na ating ipagdiriwang sa susunod na taon, 2021, yung 500 anong tawag ba nun? 500 years of ng Kristyanismo dito sa ating bansa. Diba? Nagsimula sa Cebu. Kaya marami sa atin, parang natural lamang na ating nalalaman ng simbahan, nagtuturo, mga misyonaryo, mga pare, mga parokya. Hanggang sa ngayon, naroon ang ating simbahan na Katolika para ipalaganap, para ipaalam, ituro. Dahil yun ang kanyang sinabi bago siya lumakad. Humayo kayo, dalhin nyo ang mabuting balita. Ituro nyo sa lahat hanggang kung saan man kayo makakaabot sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakagandang sakramento na yun ang ginusto at may mga iba pa siyang tinatag. Alam natin may 7. Pero dito pa lamang sa kauna-unahan sakramento, tayo'y sinabihan o naturuan na dahil ikay binyagan Katoliko, alam mo ba kung ano yung iyong mga pribilehiyo, ano yung gift, regalo na meron ang isang Katoliko? Naging kapamilya natin si Jesus. Na pamilya natin, yung Holy Family, si San Jose, si Maria, si Jesus, yung pamilya ng Diyos. Tayo, kumbaga,
nakapasok doon sa pintuan ng sakramento ng binyag. At dahil doon, tayo'y naturing, maliban na tayo'y kasama sa malaking pamilya, no, ng ating simbahan, tayo'y kumbaga magpasalamat at tayo'y tinuturing mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos tayo. Alam ba natin na kung anak ng Diyos, anong ibig sabihin nun? Kung kapamilya at yung ating ama may malaking lupain o marami siyang yung kanyang kaharian at kanyang ipinangako, yun ang sinabi ng Panginoon. Lahat ng mga yan, o ako'y aakyat na, uuwi na, dahil ako'y ihahanda ko ang mga ibibigay sa inyo sa kaharian ng Diyos. At lahat tayong mga anak, may parte, tagapagmana. Yun ang isang bagay na uulit-ulitin natin, pag-iisipan, pagninilayan, para tayong hindi na natin malaman kung ano baga itong bumaksak sa atin. No? Hindi pa natin pag-uusapan yung ibang sakramento na natanggap na natin at tinatanggap pa rin natin. Tulad ng pagkatapos ng binyag, kapag tayo'y nasa sa grade 6, grade 7, tayo may pag-iisip na, tayo bibigyan ng kumpil, patitibayin ng ating labanan. At papasok din naman doon yung karamihan sa atin, kung tayo'y magkakaroon ng pamilya, maraming pamilya, yung matrimonyo. Yung mga ilan na maglilingkod sa Panginoon, sa simbahan, tulad ko, pagkapare, yun, Holy Order. No? At yung nalalabi, dahil nga tayo'y anak ng Diyos, pero tao lamang na makasalanan, na nagkakamali at nagkakasala. Kaya si Lord, doon pa lamang sa kanyang kapanahunan, ay ipinagkaloob na sa mga alagad yung pagpapatawad. At naitanong nga sa kanya kung ilan beses, hindi lang 7, kundi 77. Ganon. Kadalas, ganon kaawain ang ating Panginoon Diyos. Handang magpatawad sa mga pagkakamali at pagkakasala natin. Pero balikan natin yung ating sinasabi, kami mga anak ng Diyos. At kami ay may karapatan, kami ay magmamana ng kanyang kaharian. Sa huling araw, lahat ba tayo dahil tayo binyag na, ako din binyag na, ikaw kung ano-anong mga ginagawa natin, nakasisiguro ba tayo na tayo'y magmamana na? Mayroon kondisyon. Alam naman ng Panginoon na sabi na rin niya, napangaral na rin niya sa kanyang mga alagad. Oo nga, kilala niyo na ang Diyos, nabinyagan na tayo, nakumpilan na tayo, pero tayo baga ay sumusunod sa kanyang kalooban. Nasusunod ba natin yung kanyang mga tinuro? Lalo na yung maliwanag na 10 utos. Anong dapat gawin? Sumimba ng linggo, yung dapat nating iwasan kasi maraming kaaway, may tukso yung demonyo. Sa kanyang kapanahon din, meron ng demonyo na tinukso rin si Jesucristo.
Natural, hindi siya nadala kasi siya anak ng Diyos. Tayo, alam din natin na kung ating lalabanan at alam natin sa ating mga doktrina na ingat dahil madali tayong madala, matukso. At pag natukso at pumayag tayo, nagkakasala tayo. Lumalabag tayo sa Panginoon, sa Kanyang kalooban. Yung magmamana, yung Kanyang ipagkakaloob sa atin na kaharian ng Diyos na buhay na walang hanggan, kaligayahan, nakasalalay kung ating susundin, kung ating gagawin, yung Kanyang kalooban. Kaya hindi dahil tayo anak ng Diyos, ako'y siguradong makakaakyat sa langit. Sana. Kumbaga, lamang na tayo dahil nga alam natin at kung tayo'y anak ng Diyos, yung doktrina, may mga libro, may mga nagtuturo, nandiyan yung mga kaparian, nandiyan yung ating kapatid na mga obispo, lalo na ang ating Papa na namumuno sa ating simbahan. Hindi tayo mawawala. Bago tayo magkamali, may senyal. Ingat. Bawal. Gawin mo ito dahil yan ang makakatulong sa iyo. Ganon ang ating daan at siguro naman ating nabasa na si Jesucristo nagsabi na sumunod kayo sa akin. Sa ganun, hindi tayo mawawala dahil hindi naman niya tayo kung saan dadalhin, kundi yung daan, yung katotohanan, at yung tunay na buhay ang ating mararating. Kaya sa ngayon na tayo ay nagninilay at nakikipag-usap kay Lord bilang isang anak ng Diyos, bata o matanda o senior tulad ko, ay ang kanyang sinabi na halika kayo mga anak ng Diyos, mga bata. No? Hindi lamang naman pambata yung kanyang inaanyayahan. Lahat tayo kailangan maging bata na nakikinig at umuunawa, nag-iisip, nagtatanong. Kung hindi natin maunawaan, tayo'y may duda, ay ating ilabas ng buong tapat. At mayroon tutulong sa atin, may magpapaliwanag sa atin. Kaya sa ating paglalakbay, ngayon na parating na naman si Jesucristo sa Pasko, panibagong cycle at saka year B, cycle B, o may C, ay umiikot para ganun lang. Tumatakbo ang araw, ang metro, at ating alam na tayo may paparoonan. Tayo may direksyon. Hindi mawawala. At yung Pasko na bibilangin natin na kailang Pasko ka na ba, Father? Well, kung senior na, 60 plus. Hindi ba medyo marami-rami na yon? At ilan pa kaya ang natitira? Ay hindi na magtatagal. Ilan na lang. Dahil hindi nga natin alam kung kailan tayo pauuwiin. Kailan tayo gustong makita ni Lord. Pero kung dahil nga tayo tiwalang-tiwala, wala akong pagkatakot, aking pananampalataya matatag dahil ang aking tiwala ay nasa Panginoon.
May pagsubok na pandemic, may mga nangamatay, may nawalan ng trabaho, may aksidenteng dumating, no? Nagutom ako. So, lahat, iba't ibang pagsubok, Lord, na pwedeng dumaan sa tao. Marami. Binagyo, lumindol, nagkaroon ng gyera, pinatay. Wow! Mawawala ba yung ating pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos dahil sa mga yon? Dahil sa hirap? Dahil sa mga pagsubok? No way! Lord, hindi. Kung meron man, dahil kami tao pa lamang, hinihiling namin na patatagin, patibayin ang ating pagtitiwala sa Diyos dahil hindi niyo kami lolokohin, hindi nyo kami dadalhin kung sa maling daan. At yung mga pinaliliwanag nyo sa amin ay pawang katotohanan, hindi paglilinlang. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, na ito yung ating paksa na pinag-uusapan, ay huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Hindi tayo mawawala dahil ang leader natin, ang nasa sa unahan na ating sinusundan ay walang iba kundi si Lord. Mismo yung Diyos na nagsabi, sumunod kayo sa akin. Kung tayo'y mga bata na masunurin, nakikinig, ginagawa kaagad kung anong binilin, ay di kahit na katulad ko sinyo, pero nakikinig ako, itong ano bang gagawin ko, no? Na sinabi na sa akin, gagawin ko na. No? Gagawin ko na. Hihingi na lang ako ng tulong para lalo kong magawa ng maayos. Napakaganda, no? Na pagsusuri natin kung ganun nga ang ating pakikitungo sa ating Panginoon Diyos. Siya ang Diyos Ama, tayo ang anak ng Diyos. Lahat tayo, lahat ng mga nilikha. Ang iba hindi lang nabinyagan pa, hindi pa nakapasok sa pamilya, pero siya ay kasama. No? Kung hindi man makaabot sa pagpaniniwalang pananampalataya na Katoliko, kung ano man yung kanyang binaksakan na relihiyon, Muslim o Budhista sa China, susundin na lang nila yung kanilang tamang pag-iisip, konsyensya. Gawin ng tama, umiwas sa mali. Huwag mong gagawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Yun na yung mangyayari. Susundin ng mga tao. Tayo, maliban sa alam natin yan, meron pa tayong daan na maliwanag. One way, slow down, careful, warning. Ang ganda. Di ba? Bago mangyari, tingin tayo ng tingin sa mga senyales. Dahil gusto natin makarating sa dulo, ingat. Tumitingin. No, nakikinig. Yun. Sa ganun, tayo ay makasisiguro. Kaya magandang paghahanda natin ngayong umaga ng ikatlong linggo ng Adbyento. At yun ang ating paksa na pinagdinilayan na napakaganda. Kanya-kanya tayo na pagkatapos isipin natin, ganun pala. I did not realize, no? Hindi ko akalain na may ganun na pala akong karapatan. Napakaganda na, advantage na. Pero patuloy pa rin na dapat umasa kay Lord. Lumaban sa mga bagay-bagay na tayo'y dadalhin ng ating kaaway. So tapusin natin ang ating pagdarasal. Hiling natin sa ating mahal na ina, no, na kung itong buwan na to, katatapos pa lamang ng ating pinakamalaking piyesta, no, yung solemnidad ng Immaculate Conception.
So, natapos na, nagnobena na tayo ng 9 na araw, pinagtiwag na natin. Yun nga, yun ang kagandahan na tayo sa ating pananampalataya, may mama, may nanay, na hindi tayo pababayaan, na pinagkaloob niya ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo nag-iisa. Palagi tayong may kaakbay, no? May nanay na nag-aalaga sa atin. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para may sakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagsusuri ng budhi. Pagganap sa harap ng Diyos. Nagpapasalamat ba ako sa Diyos sa pagbibigay niya sa akin ng pagkakataon na magkaroon ng isang banal na relasyon sa Kanya? Pinakikitunguhan ko ba ang Diyos bilang isang ama na punong-puno ng maawaing pag-ibig at nagpadala ng kanyang buktong na anak sa lupa upang iligtas tayo? Humihingi ba ako ng tulong sa banal na Espiritu upang umunlad pa ang aking relasyon sa kanyang bilang isang anak? Ang akin bang kaligayahan ay nakikita sa aking pagiging mapagkawanggawa at sa magandang pakikitungo ko sa ibang tao? Humihingi ba ako ng tulong kay Hesu Kristo upang ang aking pakipag-ugnayan sa Diyos Ama ay magawa ko ng may buong pagtitiwala? Nakikita ko ba at nauunawaan na ang mga salita at gawa ni Hesu Kristo ay modelo at magandang halimbawa para sa akin pang sariling kabanalan? Nakikita ko ba sa buhay ko ang mga sinabi ni Jesus kung paanong inibig ako ng aking Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa akin pag-ibig.
Ang lahat ng pinapatnubbayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hinihiling ko ba sa banal na Espiritu na bigyan ako ng buong pagtitiwala na tumawag sa Diyos bilang aking Ama? Binabasa ko ba at pinagninilayan ang mga nilalaman ng Ebanghelyo araw-araw? Inilalagay ko ba ang aking sarili bilang isa sa mga taong nasa loob ng eksena sa Ebanghelyo? At inihahambing ko ba ang aking buhay sa buhay ni Kristo? Tinuturuan ko ba ang aking mga kaibigan na magbasa din ng Ebanghelyo? Nakikita ko ba nang may pagkamangha ang nagkatagong buhay ni Kristo at kung paano ito nagbibigay liwanag sa pangkaraniwang buhay ng tao dito sa mundo? Napapagtanto ko ba na ang nakatagong gawain ni Jesus ay isang imbitasyon sa akin upang mabuhay ng nakatuon ang paningin sa Diyos na laging masaya at mapagbigay? Katulad ni Hesukristo, ginagawa ko ba ang kagustuhan ng Diyos, Ama, na laging nagnanais ng pinakamabuti para sa akin? Ibinibigay ko ba ng buong buo ang aking puso sa Diyos? Meron ba akong ginagawang mga bagay na hindi naaayon sa aking buhay Kristiyano na siyang nagpapalayo sa akin sa Diyos?
Sa Magnificat o sa awit ng papuri ni Maria, sinabi niya, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang Adbyento ba para sa akin ay isang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon? At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Sa aming tahanan, ginagawa ko ba ang nararapat upang makita sa kapaligiran ang dapat nating asahan sa Pasko? Naglalagay ba ako ng Belen sa aming tahanan upang mapaalalahanan ang ibang tao o mga bisita na makakristiyanong kahulugan ng panahon ng Kapaskuhan? Maaari din ba akong maglagay ng Belen sa lugar na aking pinagtatrabahuhan sa paaralan ng aking mga anak at sa samahan ng aking kinabibilangan? Nakasaad sa Ebanghelyo na si Jesus ay naging masunurin kina Jose at Maria, na ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Kagaya ng mga halimbawang ipinakita ni Maria, nakikita ko ba kung paano alagaan at ingatan ng Diyos ang akin mga anak? Hinihimok ko ba ang aking mga kaibigan at mga kamag-anak na bigyan ng maganda at makakristiyanong edukasyon ang kanilang mga anak? Nagpapakita ba ako ng mga halimbawa ng kagandahang loob, paggalang sa isa't isa, maayos na buhay at kasayahan sa aming tahanan? Kinakausap ko ba ang aking asawa tungkol sa pagpapalaki ng aming mga anak? Tinutulungan ko ba ang aking mga kaibigan na madiskubre nila ang kadakilaan ng sakramento ng kasal at ng buhay pamilya? Halimbawa nito ay ang paghimok sa kanila na sumali sa mga programa o kurso tungkol sa pagpaunlad at pagsasaayos ng pamilya. Humihingi ba ako ng tulong sa mahal na Birhen Maria, ang ina ni Jesus at ating ina,
upang maging malinis ang aking puso para maisabuhay ko ng may kagalakan ang panahong ito ng Kapaskuhan? Pagsisisi. Santa Maria, ating pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. San Pablo, panalangin mo kami. San Gabriel, panalangin mo kami. San Jose Maria Escriba, panalangin mo kami. Magandang umaga po. Ngayon pong recollection na to, ako po ang inyong tagapagsalita, Chris Malayba. Ako po yung empleyado ng Dual Tech sa loob ng nakaraang 25 taon. Isa po akong husband and a father of 5. Southridge dad at ganun din po ay ako rin po ay Southridge peer coach. Ang topic po ng ating talk for tonight or for today ay ang family life. Sa Tagalog po, ang ating pong pag-uusapan ay buhay, pamilya. Ang topic po ito ay nahati sa 5. Number 1, choices and freedom. Number 2, virtues and holiness. Number 3, the family, school of virtues. Number 4, the home of Nazareth, the model of Christian homes. At ang panghuli ay sanctifying family life. Ang unang paksa po ay ang choices and freedom. Sa Tagalog po ito ay pagpili at kalayaan. Alam po naman natin na ang tao ay merong body and soul o katawan at kaluluwa. Alam din natin na ang tao ay merong intellect and will, isip at kalooban. Ang ating pong kaisipan, ito po ay naghahanap ng katotohanan at ang ating po namang kalooban, naghahanap ng kabutihan. Pag tayo po ay may mga personal na pinagpipilian, siyempre, ang pipiliin natin ay yung mas nakabubuti sa atin. Kaya nga rin po, meron tayong nadidinig na tinatawag na common good o yung nakabubuti para sa lahat. Ang ating isipan at ang ating kalooban, ito nga po yung truth and good. Ito po ay objective. Kaya naman there's always the need to form our intellect and will. Lagi po nating dapat, kumbaga ay tinitrain ang ating kalooban at saka ang ating isipan. At mapoform po ang ating intellect and will sa pamamagitan ng pag-attend ng mga means of formation na katulad nito. Pag-attend ng monthly recollection, pag-attend ng weekly circle, pag-attend ng annual retreat,
pakikipag-usap sa inyong mga peer coaches, at pagpunta sa pare para sa spiritual direction. We were given by God our own free will. Ito po yung ating tinatawag na kalayaan para pumili ng kung anong mas nakabubuti at nakagaganda sa ating personal na circumstancia o circumstances. Magbibigay lang po ako ng ehemplo, hindi ko na po ilalayo ang aking ehemplo. Meron po akong grade 8 na anak sa Southridge. Kami po ay mga taga-Kalamba at nung gumraduate po si Sam sa Kalamba, ako po at ang aking may bahay, pumunta po kami sa open house ng Southridge at sinama po namin siya. At I think he liked what he saw. And tinanong namin siya, sabi namin sa kanya, kung gusto mo rito sa Alabang, afternoon school, mga taga-Kalamba tayo, alam mo medyo may kalayuan, may kahirapan, at medyo talagang mapapagod ka. Pero dahil sa ginusto po niya na mag-aral sa Southridge, kahit po kami mga taga-Kalamba, ay sinunod po namin yung kanyang kagustuhan. At nataon po na last year ay talaga namang napakahirap ng dinanas niya dahil ito po yung kasagsagan ng traffic. At natutuwa po naman kami dahil he persevered at he survived grade 7. Ngayon po, after 1 year, online po ang kanilang pagpasok bilang grade 8 dito sa Southridge. At natutuwa po kami sa naging development ng bata. Similarly, meron din po akong isang anak na kumuha ng UPCAT 2 years ago. Ang sabi ko po sa aking anak na lalaki, yung po yan ni Sam, mga taga-Kalamba tayo, baka naman pwedeng sa Los Baños mo na i-consider yung pag-aaral mo. Pero ang sagot niya sa akin ay ang kanya daw kursong pupunin ay meron lamang sa Diliman, kaya ganoon din po, yung kanyang pagpapasya, yung pong kagustuhan niya ang kumbaga ay nasunod. Sa ngayon po ay siya po ay second year na rin sa UP Diliman sa kursong geology. So ang sinasabi ko po ay sa buhay natin, we will be confronted with a lot of exercise of free will. Yung pong value or kahalagahan ng talagang magiging basis ng ating desisyon. At kailangan nating malaman kung ano yung may greater value or may mas less value. Ganon din yung mayroong katotohanang value or false value. Ako po ay dito sa Dualtech, we were so lucky that we were mentored by the late Ramon Santos when he was the president during the late 1990s up to the year 2000. And he told me, and he told us here at Dualtech, well, in life, you'll be confronted with so many decisions to make. And he told us that the best piece of advice that he can give to us is when you're confronted with a decision to take, go to the Blessed Sacrament, kneel down, and pray. Ang ating pong ikalawang topic ay virtues and holiness. Hindi na po ako lalayo ng aking example dito dahil ako po ay taga-Dualtech. Gagawin ko na pong halimbawa ang Dualtech sa paksa na ito. Sa Dualtech po, ang aming pong motto ay virtue and work. Katulad po ng Southridge at ang University of Asia and the Pacific, ang Dualtech po ay isang apostolic undertaking ng Opus Dei, na kung saan ang layunin nito ay mahubog at magsanay ng mga batang kalalakihan na edad 17 hanggang 24 years old gamit ang kursong 2 taon in electromechanics, 2 years in electromechanics. At ang aming pong layunin ay nais namin silang maging mabuting Christian workers. So gusto ko pong ibahagi sa inyo ang maigsi lang namang audiovisual presentation ng Dualtech para ipakita sa inyo kung paano po yung Dualtech's way of honing one's character.
Ano pinaka... Ano pinaka-importante na tinuturo mo sa kanila? Unang-una kung paano siya maging masipag, magkaroon ng pangarap, at gawin ang lahat para maabot yung kanyang pangarap. Yung ilan sa kanila, walang talagang ideya pa kung anong kanilang gustong gawin. So, habang nagtatrabaho, yun ang gusto nating maituro sa kanila. Ano yung kanilang kakayanan, ano yung kanilang limitasyon. At pag kanilang naramdaman, yung hirap, at sila'y talagang magpupursige, marami na kaming naabot sa pamamagitan ng unang-unang bugso ng pagsisikap na yun. Minsan, kailangan ko na sabihin, di mo ba naisip na ikaw din, so sa pagkakabuo mo ng proyektong ito, ikaw din nabuo din. Ikaw din naging mas masipag. Hindi mo inisip na kakayanin mo kung sa paglalagari lamang bawat higod hanggang doon lang aabot. Pero matatapos mo pala ito. Hindi kaya ganyan din ang buhay, ganyan din ang nangyari sa'yo. Na ikaw ay naging mas masipag, mas eksakto sa iyong pagsusukat. Kaya sa C, kasi yung proyekto C-Clamp, hindi lamang C-Clamp ang nabuo, kundi character din. Bale po, yung pinaka-unang natutunan ko po nung dumating ako dito is yung pakikisama po sa ibang lahi po. Gawa po ng Bisaya po ako, tapos napadpad ako sa Maynila. Yung pakikisama po, yung pakikihalubilo. Naalala ko yung sinabi ko nung una na pag-alis ko dito sa Bohol, itatatak ko talaga sa isip ko na pinatay ko na yung dating ako. So babaguhin ko ngayon, pag uwi ko, bagong ako na. Tinuturuan namin sila dito na magdasal at lahat ng kanilang ginagawa ay maging dasal. Sa pamagitan nun, ayon pa rin kay San Jose Maria Escriba, yung buong araw ay maging parang iyong misa mo para sa Kanya, maging offering mo sa Diyos. Hindi ako mahilig magmas talaga sa Panginoon. Hindi ako mahilig magsimba kahit malapit lang yung simbahan sa amin, sir. So napunta ako dun sa dual tech, sir. Kaya malaki yung tulong ng dual tech para sa akin. Kasi may nagbago sa akin talaga, sir. Hindi yung galit talaga kasi yung tinuturo nila doon. Talagang gagabayan ka nila. Ano yung dapat gagawin mo. Ay, dapat ganito gawin mo para parang ibuboost mo yung sarili mo, sir. Parang isa sa nakikita ko talaga pagdating sa dual tech is yung attitude nila yung attitude formation nila, yung work values nila, yung work ethics. Kumbaga, pag nasa amin na sila, I don't need to do so much about behavioral orientation. It's more on, pag nandito sila, it's more on skills na lang. So, nandito kami to help them expose doon sa real life situation pag nagtatrabaho na sila. Ano yung pinakamahalagang natutunan mo sa pagiging bahagi ng Dual Tech at yung pagtuturo ng Opus Dei? Yung pinakamalaga po siguro yung paano po ako makakatulog sa komunidad ko. Hindi lang po sa sarili ko po siguro, kundi paano ko rin ma-improve yung sarili ko na in the way, ma-improve ko rin yung ibang tao sa paligid ko rin po. So thank you for bearing with us for that ADP. So tuloy tayo sa talk. I'm sure you now have an idea of how we develop one's character here at Dual Tech. But I also would like to share that last November, noong nakaraang buwan lang po,
dito po sa picture na makikita nyo, yung pong kapatid at nanay ni Jim Obrique received his diploma here at Dual Tech. Kasama ko po sila sa picture dito sa huling picture. Kasi po ang nangyari sa kanya, si Jim po ay estudyante ng Dual Tech 2 years ago. But at the tail end of his program, he got sick with cancer. And eventually, 2 months ago, he passed away. At noon pong graduation namin noong November, yung pong nanay niya, nanay ni Jim at kuya ni Jim, sila po yung tumanggap ng diploma nitong si Jim Obrique. At noong pong Thanksgiving Mass, sinasabi ng aming assistant chaplain ni Sir Father John, nakausap daw po niya ang nanay ni Jim at saka ang kuya. At napakaganda po ng ibinahagi at inilahad ng nanay ni Jim, lalo na nung last 1 month ni Jim dito sa mundo. Dahil siyempre nakita daw po nila yung pagbabago ni Jim nung pumasok sa Dual Tech. Pero ang lalo nilang, of course, ikinatutuwa ay how kinandal ni Jim yung kanyang huling 1 buwan dito sa mundo. Nakita nila si Jim kung paano naging napaka-prayerful, kung paano inirequest yung kanyang kuya para makapag-confession at mabigyan siya ng huling basbas. At yun po ay kinatutuwa namin dahil alam namin na si Jim ay nasa mabuting kamay. At katulad nga po ng laging sinasabi ng aming Dual Tech President, pag meron po kaming mga nakakausap na alumni, partner companies at mga kaibigan, so sinasabi niya sa mga bisita namin, at Dual Tech, we want to produce saints. Alam po naman namin na yun ay, it's a very tall order, pero kami po ay inspired sa sinasabi ni Saint Jose Maria Escriba. Ang sabi po niya ay, dream and your dreams will fall short. So yun. So narito na po tayo sa ikatlong subtopic, which is the family, school of virtues. Sabi po sa Second Vatican Council, the family is the primary and vital cell of the society. Si Saint John Paul, sinabi niya rin na God has wanted the family to be the school of virtues. At alam naman natin na tayong mga magulang, we cannot give to our children what we don't have. Kaya naman tayong mga magulang should always aspire that we be the first one to be formed. Kaya nga po yung PAREP system, sabi natin sa PAREP, at parent, the priority is the formation of parents first, secondary po yung teachers, pangatlo lang po yung pupils. Pag po naiisip ko itong paksang ito, ang lagi pong unang pumapasok sa isipan ko ay yung kaibigan ko at yung pamilya niya na taga Marikina. Ito po yung si Randy Clarino. Si Randy Clarino po ay maraming anak. Makikita niyo po sa picture na ito, no? Ang alam ko po ay siyam. Pero silang mag-asawa, ang ginawa nila, dahil meron silang passion of playing football or soccer. Lahat ng anak nila na nag-aral sa PAREP din, Northfield at saka Rosehill, talagang in-expose nila yung mga anak nila dito sa sports ng football. And I would say the rest is history. Dahil lahat ng mga anak nila ay nakakuha ng scholarship sa UP at UST dahil lang sa paglalaro ng football. Nakilala ko pa nga nung kasagsagan ng ASCALS, isa sa kanilang anak ay isa sa pambato ng ating Philippine ASCALS noong mga nakaraang panahon. Okay, so we're getting closer. Ang ating pong ika-4 na subtopic ay the Home of Nazareth, Model of Christian Homes. Noong ako po'y bata pa, lagi ko pong nadidinig sa matatanda yung katagang Sus Mariosep. Sus Mariosep. Yung pala, na-realize ko na lang po nung ako'y lumalaki, na yung po pala ay ejaculation or maiksing panalangin. Yung po pala ay short prayer na kung saan ang ibig sabihin ng Sus Mariosep ay Jesus Maria Josep. So, alam natin na magpapasko. Alam naman natin po ang lahat ng kwento. Ngayon po ay Adbento o paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Alam naman natin na by December 25, ang ating pong ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan. Siya po ay pinanganak sa Bethlehem. Pagkatapos po nito ay tumakas po sila papuntang Ehipto. At doon nga po sa Ehipto, bumalik po sila sa Nazareth. At we would always imagine what had happened
during the 30 years of our Lord Jesus Christ hidden life. At alam naman natin na ang kasama niya ay si San Jose at ang ating mahal na Birheng Maria. At katulad sa Nazaret, dapat po ang husband and wife should always remember the following. These are probably kung ano po ang ginawa ng Holy Family sa Nazareth. The secret of married happiness lies in everyday things, not in daydreams. The little things, affectionate relations with your children, in everyday work in which the whole family cooperates, in good humor in the face of difficulties, and making the house pleasant and life more simple. So alam naman natin na ang pagiging magulang, wala po namang eskwelahan yan at saka hindi madali. Alam naman natin na may kahirapan. At alam nyo, meron tayong tinatawag na EduChild. At dito sa area natin, itong EduChild na to, ito ang grupo ni EduChild Tagalog Group. Si Aldi Makatanga, inilagay ko po ang number niya dyan. Kung gusto niyo pong kontakin para po matulungan tayo kung paano po tayo magiging mabuting magulang. Tayo pong mga tatay, dapat po meron po tayong devotion kay Saint Joseph. At incidentally, alam natin noong December 8, si Pope Francis declared December 8, 2020 up to December 8, 2021 as year of Saint Joseph. So, dapat po ay meron tayong special devotion kay Saint Joseph bilang mga ama at aligi ng tahanan. For the last subtopic, ito na po yung pinaka-summary ng ating pong 4 topics that we have presented. No? These 4 topics that we have presented above leads to this summary. At ito pong summary ito ay sanctifying one's family life o yung pagpapabanal ng buhay pamilya. Katatapos lang po ng Jesus-Centered Life na conference at ito pong recent virtual conference ng Jesus-Centered Life gave us many materials to learn from. At ini-encourage ko po kayo na pwede nyo pong i-search sa Facebook yung katagang yan, Jesus-Centered Life, para po matulungan tayo sa ating flight, papaano po magkakaroon at papaano po natin masasanctify ang ating family life. At tayo po bilang husband and wife, we'll always have to be reminded nung sinabi ni Blessed Bishop Alvaro de Portillo. Si Bishop Alvaro po ang unang successor ni Saint Josemaria. At doon po sa isang get-together na ikwento po sa amin, sinabi po ni Bishop Alvaro itong katagang ito. The name to heaven has a name, and that is the name of your spouse. So hindi na po natin kailangan palawigin ito. Ito po ay self-explanatory. At bilang panghuling slide po, ang akin na lang pong pwedeng impart ay dapat po, kung gusto natin magkaroon ng sanctification in the family life, tayo po ang pag-uumpisahan ito bilang mga haligi ng tahanan. At the best advice that I have received in this flight is the importance of unity of life. So dapat po tayo bilang manggagawa at empleyado, bilang kaibigan ng ating mga kaibigan, dapat po ay mas higit po tayo pag tayo po ay nasa ating ng mga pamamahay. Tayo po ay dapat magandang halimbawa sa ating mga anak at sa ating asawa. At bilang panguli, ito po ang mga sinasabi, we should always pray for our children, pray for our wife, and be always available for them. So with that, I would like to finish this talk. At kung meron po kayong katanungan o meron po kayong gustong iparating, ang akin pong email ay chrismalayba@gmail.com. Pwede na po tayong mag-closing prayer. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, our hope, seat of wisdom, pray for us. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Ating ipagpatuloy itong huling yugto ng ating buwanan, paghuhubog. At tayo ay palaging nasa harap ni Hesu Kristo sa tabernakulo para ating maalala na hindi lamang tayo'y nakikinig, kundi tayo'y nakikipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng ating naririnig at pinag-uusapan, pinagninilayan. Itong ating kilalang Hesu Kristo na taon-taon itong ang Pasko noong nakaraan at marami pang Pasko na daraan taon-taon na pagdiriwang natin, ito yung istorya na ating matutukoy kay Hesu Kristo na siya'y naparito ng 2,000 taon mahigit na. At eksaktong lugar, yung bansa ng Israel o yung ating tinatawag na Holy Land, na nandoon nangyari lahat ng istorya ng ipinangako ng Ama Diyos pagkatapos na ang tao ay nagkasala ng mabigat at napalayas sa paraiso, at yung pinangako ay nagkatotoo sa pagparito ni Hesu Kristo. Lord, matagal din na inihanda yung mga tao doon sa Old Testament, no? Abraham at si Moses at si David at marami pang ibang mga propeta hanggang sa dumating nga ang ating Panginoon Hesu Kristo. At sa napakabilis na taon na tulad ng tunay na tao, kasi ayun ang ating natutunan sa doktrina sa kanyang pagparito, siya ay tulad natin na nasa sinapupunan ni Maria, 9 na buwan, dala-dala ng Mama Mary, na siya ay tumugon ng oo. Kaya mula noon, dala-dala niya at siya ay isinilang doon nga sa Jerusalem, doon sa mismong lugar na kanilang alam, doon siya pinanganak. At mula doon, alam na natin siguro buong istorya ng pinakamahalagang, hindi lang tao, tunay na tao, pero pinakatunay na Diyos. True man and true God. Na walang kaiba. Siya lang. Diyos anak. Si Hesu Kristo. Ating ibig makilala, ating kinikilala, ating binabasa, ang dami, kung maraming librong nakasulat, ibig natin malaman ang kanyang buhay na nakasulat sa Biblia. Doon natin malalaman yung mga nangyari nung sinauna bago siya dumating at nang siya ay naparito sa pamagitan ng mga ebanghelista, 4
naroon Mateo, Marco, Lucas, Juan, at mga sulat ni San Paulo, mga epistola, doon. Kahit na ganun lamang ang ating Biblia, Old and New Testament, nandoon ang mga salita ng Diyos. At para hindi nga tayo malinlang o mawala sa ating kaalaman sa kanyang tinuro o sa kanyang ginawa, ay kanyang pinili yung 12 alagad. No? At pinagkatiwala ang ating simbahan katolika sa ngayon na ating pinupuntahan ng ating mga parokya. Pero nagsimula doon sa susi na ibinigay kay San Pedro, unang papa. At kanyang tinatag yung simbahan. Iisang simbahan dito sa batong ito. Dahil alam nga natin na may manunulat, nandoon yung istorya, pero kung walang simbahan na mananatili na kanyang pangangalagaan o kanyang pag-aaralan at ipaliliwanag sa mga tao, ay kahit na meron tayong nakasulat na Biblia at may mga iba pang sumulat, nagkaiba-iba, pati yung interpretasyon, mawawala na rin. Magkakawatak-watak. Nangyari na sa iba't ibang relihiyon. Ay tayo'y napakapalad na ang ating nakilala at ating pinaniniwalaan at ating inihanda ngayong Pasko na may siguro may mga decoration na rin tayo sa bahay at sa ibang lugar. May makikita din naman tayo na sila ay naglalagay ng paalala, Pasko na. No, may darating, no? Hindi kung sino-sinong presidente, kundi nga yung pag-aalala natin sa pagsilang ng ating batang Jesus na nandoon sa sabsaban na dala-dala ng mag-asawang Maria at San Jose. So mula doon, kung ating tatanong si Lord na yun ang ginusto ng Diyos, Ama, na siya'y maparito at magsimula mula sa kanyang panganak. At tulad ng anumang bata, ay unti-unting lalaki. At yung hindi naman huli, kundi yung nakasulat, yung siya'y dinala sa templo at yung kanilang pagbabalik. Siya'y naiwan at nandun na. Nagtuturo. Siguro, nagpapahiwatig siya na sa 12 gulang, siya yung anak ng Diyos na ipadala. Pero hindi pa oras. Not yet the time. Kaya si Jesus sumama sa kanyang magulang, Maria at San Jose. Balik sila sa Nazaret na. Yun na yun. Doon na siya lumaki. No? At yung itong Diyos na pinadala na may mission, may malaking bagay na siya may gagawin. Ang ating pagkaalam nang sila'y nakabalik na sa Nazaret, wala nang istorya. Naroon na lamang ang ating San Jose na bilang karpentero, ay siya'y kanyang pinaglingkuran, itong kanyang 2 kasama sa pamilya. At doon sila nabuhay. At si Jesus naman, dahil wala pa sa oras ng kanyang pagpahiwatig na siya yung padala, araw-araw, taon-taon na lumipas, ganun lamang ang kanyang ginawa. Tinulungan niya si San Jose sa pagkakarpentero. So, may martilyo, may pako, may pukpok, may lagari. Ganun ang ginawa niyo, Panginoon Jesus.
na walang nakakakilala, walang nakakaalam na doon sa bahay na yon ay nandyan na ang Diyos anak. Tahimik lamang, hidden. Sabi nga, hidden. Kaya kung ating inaalam, at yun nga ang ating ibig pag-usapan, no? Kilalanin si Jesus. Ano yung kanyang misyon? Ano yung kanyang ginawa? Ang tanong natin sa kanya, Lord, bakit naman na ang tagal namin kayong hinintay? Maraming siglo nang dumating kayo, halos 20 taon na kayo'y tahimik. Na wala man lang nakapansin na kayo'y espesyal. Hindi man kayo nagmalaki o nagpakita man lamang no, na nandito ako pero hindi pa. Walang nakakaalam. Ano yung inyong pangaral sa amin na kami nasa mundo, kami ipinanganak din ng aming magulang, tayong lahat, may mga kanya-kanyang pamilya, may mga anak kayo, no? May mga nakakatanda sa atin at lahat ng mga yan. Kung ating itatanong na, hindi kilala. Nandun siya sa kanyang trabaho, ikaw naman nandito, siya naman nandun sa probinsya, iba't ibang trabaho. Wala naman nakakakilala. Bihira yung sumikat maliban kung ikaw'y artista. Magaling kumanta, magaling umarte, at nakilala tayo sa telebisyon, sa social media. Okay, kilala. Parang tanyag. O hindi lang yung artista, kundi yung negosyante na magaling maghanap buhay, negosyo, at yumaman ng yumaman. Ayan si ating yumaong Henry C. No? Yumaman, mall. Kanino? Doon sa ating Henry C. na yumao ng 1-2 taon na at iniwan niya lahat itong kanyang tagumpay. Medyo sikat yun, pero mas maraming mga tao na tahimik lang. Lord, 20 taon, 30 taon kayo tahimik. Hidden life, 30 years ni Jesus. May ibig siyang sabihin sa ating lahat. At yun din ang tinutukoy ng ating santong tagapagtatag ng Opus Dei, si San Jose Maria Escriva. Na kanyang parang pinaalala o pinaalam sa kanya, pinatatag sa kanya ang Opus Dei para ipaalam sa ating lahat dahil malamang nakalimutan ng marami na sa pamamagitan ng ginagawa natin tulad ni Jesus, 30 taon, tahimik, walang nakakilala, pero alam mo naman, kung si Jesus yung gumagawa, ay talagang maayos. Talagang nagpupursige na yung trabahong ginagawa niya ay tulad ng kanyang amang San Jose. Hindi lang maayos, kundi talagang pag nakita mo, talagang the best. Ganun kaya ang ating pagtatrabaho? Tulad ni Jesus na kanyang pinahihiwatig at pinaalam at sa pamagitan ni San Jose Maria na yun ang kanyang paliwanag, yung hidden, tago, hindi walang nakakakilala sa sulok doon, sa loob-looban. Walang nakakakilala, ngunit ang Diyos na nasa makapangyarihan at lahat ay alam, nakikita tayo isa-isa. Kahit naman nandun ka sa likod, nandun ka sa isang silid, nandun ka sa opisina, nasa kusina si nanay, at si lolo may ginagawa sa bukid. Lahat yun ay alam ng Diyos. Nakikita. Titingnan niya kung tayo ay tumutulad sa ginawang pagpapakita ng batang Jesus. O si Jesus na lumaki ng 30 taon na nakatago.
Sana ating matutunan itong hidden life ni Jesucristo at sa ating 30 taon, 50 o umabot man tayo ng 80 na semi-retired or retired, pero hanggang na may maaring magawa, may makausap, no, yun ay hindi natin aaksayahin. Tulad ni Jesucristo, pagdating ng tamang oras, siya na yung nagpasimula sa pamagitan ni Juan Bautista na tinutukoy, nandito na ang Kordero ng Diyos na magliligtas sa atin mga kasalanan, kanyang bininyagan. At mula doon, naging public na siya at siya na may nagpakilala na, doon na siya nagsimulang mga alagad, mga tao ay sumusunod sa kanya. Dahil yung kanyang mga pinapangaral at mga tinuturo ay nakakamangha, maganda, matutunan, nakikinig sila. At maliban doon, dahil siya ay isang makapangyarihan, anak ng Diyos, yung mga nakikita niyang may pinsamala, bulag, pilay, nagdudugo, walang makain. Kanyang ginawan ng milagro, pinatayo, binalik ang kanyang paningin, pinalakad. Lazaro, tayo. Wow! Nabuhay. Patay na si Lazaro ng ilang araw, sabi nung kapatid, 4 na araw na po yan. Dahil nahuli nga ang pagdating ni Jesus nang siya ay naabisuhan ng magkapatid na si Marta at si Maria. Pero nang nakita ni Jesus at pinalabas sa mga tao at siya lang at tinawag niya si Lazarus, tayo, tumayo yung patay. Anong say natin? Diyos anak nga si Jesucristo. Makapangyarihan. Hindi pumapalya na may ibig gawin na milagro, pero hindi malunas-lunasan. Na nangyayari siguro sa karamihan, mga healing priest natin, mga prayers natin, kung maaaring pakinggan ng Diyos, pero hindi sa kapangyarihan ni Father. O kung sino man ang nabigyan ng ganong galing. Pero si Lord, ganon. Kaya tayo maniwala at ang ibig lamang niya ay yung ikagaganda ng buhay natin. Kaya puro turo at Lord, 3 taon lamang ang kanyang public life, lalakad na. Pero lalakad na, hindi sabing walang nagawa. Ang kanyang dahilan sa pagparito, kanyang sinabi sa atin, para ialay ko ang aking buhay sa ikaliligtas ng mga kasalanan. Tayo ngayon, lahat tayo, no exception. Lord, maraming salamat. Hindi kailangan ganun ang gawin ng Diyos anak. Pero para makita natin 2 mata kung ano yung kanyang pagmamahal. Hindi lamang I love you o ito yung matatamis na salita na tutulungan ko kayo, pagagalingin ko kayo. Kundi ako mismo papasok sa Jerusalem at ako'y kanilang huhulihin at ako'y kanilang parurusahan, latigo, yung korona na mga tinik, padadala sa akin, yung krus na napakabigat, lahat ng kasalanan ng tao naroon, hanggang sa siya'y pakuin sa Kalbaryo. Kaya nakikita natin ang mga krus sa rosaryo natin at sa lahat ng parokya sa ating tahanan ay may krus. At naroon si Jesucristo
para hindi natin malimutan na yun ang kanyang ginawa sa atin, sa akin, para iligtas tayong lahat, iligtas ako, at lahat ng kanyang nilikha. Kasalanan, lahat ng kasalanan, malaki, mabigat, marami, kanyang patatawarin dahil siya ay isang Diyos na maawain, mapagpatawad. Ano pang ating hahanapin sa isang Diyos na minahal tayo at pinakita hindi sa salita kundi sa gawa? Yan ang Jesucristo, kung ating kilala siya. Baka naman hindi pa. Kaya yun ang ating pinag-uusapan tungkol sa kanya. Alam na namin yan, Father. Alam na namin itong Pasko, hindi naman kauna-unahang beses. Pasko-Pasko, may batang Jesus. No? Alam namin yan. Tapos papasok ang Adviento. Tapos mamaya-maya, nandyan na yung Quaresma. Then, yung mahal na araw. Karaniwang panahon, maraming linggo, and then dadating na naman, yun na, Cristo Rey. Kalendaryo liturhiko, yung ating paggugunita sa lahat ng mga nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Na pinahaalala, tinuturo, huwag makalimot dahil tayo ay may paroroonan. Dahil siya ay naparito para tayo'y kanyang iligtas. Nakikinig ba tayo? Sumusunod ba tayo kay Lord? Yung kanyang tinuro, inaalam ba natin? Knowing, yung mga bata nag-aaral kahit na online para lamang matuto sa kanyang bawat grade level, para madagdagan, para pag may examen, pasado. Tayo, ganun din ang mangyayari. Tayo nandito pansamantala, nabubuhay, pero inaalam na agad natin kay Lord, ano yung kahulugan ng buhay, ano yung inyong pinangaral sa amin. Ating maaalala yung napakaganda at saka, kumbaga, tatandaan natin yung sinabi niya. Marami siyang tinuro, pero what does it profit a man if he gains the whole world, but at the end, loses his soul? So, yun ang paalala sa atin. Ang dami natin inaabala, trabaho, pamilya, maghanap buhay, pagkain, kasarapan sa pansamantala, bakasyon. Pero kung hindi natin bibigyan ng halaga itong narito ang ating Panginoon na nandito pa rin. Umakyat na sa langit, pero dahil sa kanyang pagmamahal, sabi niya, ako'y mananatili. Ibinigay sa amin mga pare, yung kapangyarihan na siya'y bababa para ating makain yung kanyang katawan at dugo sa Eucharistia. At siya'y nagpaiwan dito sa loob ng tabernakulo para kung tayo'y dadalaw sa Adoration Chapel, sa ating parok, naroon siya. Yes, anong kailangan mo? Anong pag-uusapan natin? Nakikinig ka ba sa mga tinuturo sa simbahan? Nagsisimba ka ba? At yung mga salita ng Diyos, iyo bang pinakikinggan? At sa ganun, iyo bang sinusunod? Yun ang tanong ni Jesucristo sa ating lahat. Kung nagagawa nga natin, na una alam, tapos ginagawa. At kung ginagawa natin dahil may dahilan din. Dahil gusto natin ipakita yung ating pagmamahal sa Kanya. Pagmamahal niya sa atin ay ating ibinabalik kahit bahagya yung pagmamahal natin sa Kanya, yung kaya lang natin bilang tao. Pero dahil nakita natin kung gaano siya kamahal, una yung krus sa Kalbaryo, ngayon nandito sa Eucharistia, naghihintay hanggang sa katapusan ng mundo. Ganun ba, Lord?
You will be here to the end of the world para lamang hindi kami nagsosolo, hindi kami nag-iisa. Palagi nandyan si Lord. Ginagabayan tayo hanggang makarating yung mga ninuno natin, meron pang tayo susunod, meron pang susunod na henerasyon. Gusto niya lahat makarating. Dahil yun lang ang ating ikaliligaya na walang katapusan. Wow! Lord, hindi ba napakagandang programa, napakagandang plano sa napakaikling buhay natin dito? Masasayang pa ba? Hindi ko pa gagawin kung yun na yung iyong itinuro na dapat lahat makarating sa langit. Dahil doon tayo magkikita harap-harapan. Dito hindi ko makitang harap-harapan ng Panginoon. Naniniwala lang tayo, may pananampalataya tayo. Nandito siya sa kanyang katawan sa hostia. Sinabi niya, ako'y tiwala at lahat tayo nagtitiwala, pero tayo'y nagnanasa. Lord, kailan tayo? Kailan ko kayo makikita? Harap-harapan, face to face, sa kabilang buhay. Pag natapos itong nandito, pero para makarating sa taas, huwag tayong makalimot na kilalanin si Jesus, mahalin si Jesus, paglingkuran si Jesus. To know, to love, and to serve God. Simple lang. Ganun lang ang summary ng kanyang gusto paggawa sa atin. Para yung kanyang ninanais at pinapangako na tayo'y ibig din siyempre natin. Pero kung minsan nasa kamunduhan tayo, nawawala. Maraming mga kapatid natin nawawala kung ano nung ginagawa. Pero wala na si Jesucristo. Kanilang tinatabi ang pananampalataya. Akala nila ay magiging masaya sila sa kanilang pera, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga pag-iinom or iba pang mga hindi magandang gawain. Ay mawawala. Imbis na makarating sa ating paroroonan, walang magagawa si Jesucristo kundi yung kanyang katarungan, justice. Yun ang iyong pinili, kanyang ipagkakaloob sa iyo. Kaparusahan. Kasi mali ang mga ginawa mo. Yung mga bawal manloko, bawal magsinungaling, bawal magnakaw, bawal mag-api, lahat ng bawal, hindi mo pinakinggan. Sinong sisisihin natin? Si Lord ba? I don't think so. Kaya itong ating pinaghahandaan na Kapaskuhan, na nasa gitna ng pandemic, na naiba doon sa mga nakaraan. Pero ganun pa rin. Sa ating loob-looban, tahimik lang, tayo-tayo lang, walang pagbisita kung saan-saan. Pero si Lord, hindi na tayo kailangan humanap kung saan pa. Nandito siya sa ating loob. Lalo na kung tayo'y nakapaghanda, and the best preparation is pag siya isinilang, atin siyang pwedeng mayakap at makalong at isayaw at hindi siya iiyak dahil nasasarapan siya na makasama tayo. Pero kung madumi ang labas, ang loob natin, nangangahulugan yung kaluluwa, hindi natin nalinis, hindi natin hiningi ng tawad, itong pagkakataon ngayon sa paghuhubog, pagsusuri ng ating sariling budhi. Ano ang aking mga nagawa laban sa Diyos na hindi niya gusto pero ginawa ko pa rin? Aking bang pinagsisisihan? Aking bang ihihingi ng tawad? Aking bang ikukumpisal sa pare kahit na limitado ngayon sa parokya? Narinig ko 10 lamang sa ganung oras.
Hindi, pero tayo maghahanap ng paraan para makapangumpisal. Dahil yung baby, pag ating kakalungin, hindi iiyak. Dahil malinis ang ating kaluluwa. Yun ang best na paghahanda. Kalinisan ng kalooban na siya'y ating makasama ngayon at lalong-lalo na sa pagdating ng panahon kung kailan man tayo tatawagin umuwi. So, ating pasalamatan ng Panginoon sa ilan pang araw no, na ating hinihintay, 5 araw na lamang no, na ganito ang ating pananabik na Pasko na naman sa 25 at narito na naman ang ating kaibigan, tagapagligtas, ating guro, ating pinakamatalik na kaibigan na si Jesus, na ibig natin makasama araw-araw. At hindi natin siya bibitawan hanggang sa malinis ang loob natin, hindi magkakaproblema. At lalo na kung tayo'y lalapit palagi sa ating mahal na ina, napupuno ng grasya, walang kasalanan. Mama Mary, kami mga makasalanan po, makasalanan. Kailangan namin magsisi, kailangan namin ng inyong tulong at inyong grasya. Sa ganoon, pwede tayong magsama-sama, pansamantala dito sa ibabaw ng mundo at amin inaasahan na balang araw tayo'y magsasama, kayo, pati na yung mga santo at yung aking ama at tagapagligtas ni si San Jose Maria Escriva. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose aking ama at Pon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako.